Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po ulit si Boy Kapre. At tunghayan po natin ang isang kwentong ibinahagi sa atin na mula sa tunay na pangyayari. Simulan natin. Taong 1997. Bata pa lamang ako ay nakakarinig na ako ng mga kung ano-anong kwentong kababalagan mula sa aming lugar. Akala ko dati ay tinatakot lang kami ni nanay, lalo na kapag inaabutan kami ng gabi sa pakikipaglaro sa labas. Dahil maaari daw kaming tangayin ng aswang. May kakayahan daw kasi itong magbago ng anyo at gumaya sa hitsura ng mga hayop. Kaya madali ang mga itong makapambiktima. Sa mura akong edad, sa isip-isip ko gawa-gawa lang yun nila nanay para mapauwi na kami. Dalawa lang kaming magkapatid. At ako ang panganay sa aming dalawa ni Daniel. Pareho kaming lalaki. Ang nanay ko ay isang simpleng may bahay. Samantalang si tatay naman ay isang maggagapas. Maagang umaalis si tatay sa bahay dahil sinusundo sila ng truck na siya namang ginagamit nila para punuan ng tubo. Kung saan-saan sila nakakarating para maggapas at gabi na nakakauwi. Kung minsan ay nakakauwi pa sila ng makalipas ang ilang araw. Kaya naman, palaging kami lang nila nanay at ni Daniel ang naiiwan sa bahay. Kapag wala si tatay, kami ang katuwang ni nanay sa mga gawaing bahay. Maglaba, magluto, maglinis, mag-igib ng tubig at magsibak ng kahoy. Ang aming igiban ay may kalayuan, kaya naman magkasama kami ni Daniel para magsalok ng tubig. Simple lamang ang buhay namin sa probinsya. Wala kaming kuryente na nagsisilbing liwanag sa gabi. Ang bahay namin ay gawa sa kawayan. Samantalang yung aming bubungan ay gawa naman sa kugon. Kaya palagi namin itong binabantayan dahil delikado kapag naliparan ng apoy. Tiyak masusunog agad. Si nanay ay may maliit na gulayan sa likod bahay kung saan madalas siyang naglalagi. Kumukuha siya ng gulay na uulamin namin sa pananghalian at hapunan. Si tatay naman ay libre na ng kanyang amo ang pagkain. Kaya naman kapag umuwi siya, ay matutulog na lang at magpapahinga. Malayo kami sa kapitbahay. Ang mga tahanan dito ay may iilang distansya mula sa amin. Halos tig-iisang bundok na yata ang pagmamayari ng bawat taong may sariling tahanan, kaya kung minsan kapag may kailangan kami sa kapitbahay ay nagsisigawan kami sa may matataas na lugar. Isa sa aming kapitbahay ay si Aling Celsa. Siya ay madalas magpunta sa amin dahil nagtitinda siya ng mga tinapay at iba pang kakanin. Wala pa kasing tindahan noon at inilalako niya ang kanyang mga paninda upang madaling maibenta. Palaging bumibili sa kanya si nanay, lalo na kapag malapit ng 3:00 ng hapon para sa aming merienda. Bumibili si nanay ng maramihan dahil ang iba ay ipangkakape naman namin sa umaga.
Kapag nakakapunta si Aling Celsa sa bahay, ay kay tagal na itong makauwi. Dahil malilibang pa sila sa pakikipagkwentuhan ng kung ano-ano. Naroon yung pag-usapan nila ang mga tungkol sa pananim, mga hayop, at kung minsan ay mga aswang. Kapag nagkikwentuhan sila tungkol sa aswang, ay nakikinig ako. Interesado kasi ako sa mga usap-usapan tungkol sa kanila. Kwento ni Aling Celsa, ang mga aswang raw ay may iba't ibang uri. May mga nakakalipad kagaya ng sa manananggal. Meron namang aswang na pugot ang ulo at yung mandurugo. Meron din daw aswang na hindi nakakalipad. Kagaya ng mga aswang na kiwig, kubot, mandarangkal, at iyong bangkilan o yung shapeshifter. Ang pinaka kinatatakutan ko naman ay ang tiktik na ayon pa kay Aling Celsa ay naninilip sa bubong at ibinababa ang kanilang dila na kasing nipis ng sinulid, sabay sip-sip sa mga laman loob o di kaya ay sa sanggol na nasa sinapupunan ng isang babaeng buntis. Hindi umano napapansin ang ginagawa ng mga tiktik dahil may mga paa umano itong kasinggaan ng bulak at kung makalundag ay kasing swabe ng sa pusa. Kaya din daw nitong maging manipis ang anino at nagagawang makapagtago kahit sa kawayan. Ang masasabi ko lang ay delikado ang mga tiktik at hindi dapat pinadadaigan ng takot. May kakayahan silang manghipnotismo at pasunurin ka kung ano man ang ibulong nila. Kaya naman idala-dala ko sa aking isipan yun hanggang sa gumabi. Nagkataong may tinutuping mga nilaban si nanay, kaya naman akong nakatoka sa pagsasaing sa kusina nung gabi na yun. 7:00 na yun ng gabi at katatapos ko nang magsaing. Ang pagluluto naman ng ulam naming kangkong ang aking inatupag sunod. Panay ang paypay ko sa mga panggatong para mas lumakas ang apoy. Nakakailang lapit na ako sa aming lutuan nang may marinig akong sumitsit. Kaya nagtaka ako. Pinakinggan ko ang paligid at tinawag ko yung kapatid ko, si Daniel. Sinabihan ko siyang huwag manakot dahil kapag nagantihan ko siya, ay paiiyakin ko siya. Nagtatakang lumapit sa akin si Daniel at itinanggi ang inaakala kong pagsitsit niya. Sabi niya inaasa kwarto daw siya at kausap si nanay. Kaya hindi ko na lamang ito pinansin. Hindi na lang ako sumagot at hinayaan ko na lang yung kapatid. Ang aming lutuan ay katabi ng aming pinto sa likod bahay. Kaya naman nang muli akong lumapit para dagdagan ng panggatong ang apoy, ay biglang may bumalya pabukas ng pinto. Ang lakas ng pagbalya sa pinto. Yan nanindig ang aking balahibo. Halos atakihin ako sa puso sa sobrang kaba. At napahawak ako ng napakahigpit sa sandok. Nahawak-hawak ko nung mga oras na yun. Narinig ko namang sinaway ako ni nanay. At sinabing huwag akong magdabog dahil gabi na. Itinanggi ko yun. At agad na tinawag si Daniel. Nasamahan ako. Kaya isinara ko ang bumukas na pinto gamit ang mahabang panggatong namin.
Itinulak ko lamang ito sa takot na kapag nilapitan ko yung pinto, ay baka may humablot sa akin sa labas. Pagkasara ng pinto ay agad ko naman itong inilak at pinakiramdaman ng paligid. Si nanay ay abala pa rin sa loob ng kwarto at hindi niya kami napansin na halos mangatog na kami sa takot ni Daniel. Ilang sandali pa ay may mga yabag kaming naririnig sa labas. Ngunit batid kong hindi yun si tatay. Dahil hindi naman umiikot-ikot sa paligid si tatay tuwing uuwi. At isa pa, sa harapang pinto dumaraan si tatay at hindi na ito nananakot pa bago pumasok. Kaya sabi ni Daniel ay ipaalam raw namin kay nanay ang mga ingay na napansin namin. Ngunit tinanggihan ko yun. Pinigilan ko siya. Sabi ko sa kanya ay huwag muna dahil baka matakot si nanay. Pinakiramdaman lang namin ang ingay hanggang sa maya-maya pa ay may kumalmot-kalmot na sa may dingding mula sa labas. Kaya dumagdag yun sa aming kaba. Nang ilang sandali pa ay biglang napahawak ng mahigpit sa akin si Daniel at mangyak-ngyak ito. Halos hindi ito makapagsalita. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Sa pautal-utal na salita niya, ay may nakita raw siyang sumilip sa pinto. Kaya naisip kong sigawan niyon at maging ang mga naglilika ng ingay sa labas. Binulyawan ko na ang mga narinig namin kaya tarantang lumabas si nanay at tinanong kami kung bakit daw kami nag-iingay. Sinabi ko sa kanya yung narinig namin at yung kinatakutan naman ni Daniel. Pagkarinig nun ay bumulyaw din si nanay at sinabing hindi siya natatakot sa kung sino man ang nasa labas. Maya-maya pa ay parang naramdaman naming yumanig ang aming bahay na tila ba inaasar kami para mas matakot pa. Ngunit sinabihan kami ni nanay na huwag pansinin ang nasabing mga nilalang. Sabi ni nanay, kapag nagpadaig kami sa takot, ay maaari raw kami nitong makontrol hanggang sa walang pagpipigil na sumama na lang daw kami sa mga to. Alam kasi ni nanay na aswang ang nananakot sa amin dahil sa pamilyar nitong huni na tumutunog sa labas. Mahina ang huni nang ibig sabihin daw ay nasa malapit lamang daw ito. Nagsabo si nanay ng asin sa labas at kapansin-pansin na biglang tumahimik na yung paligid. At makalipas ang halos isang oras, saka pa lamang kami nakakain ng aming hapunan. Sumunod na gabi, itinaon talagang kumakain kami ng marinig namin ang maharot nitong huni mula sa labas. Sabi ni nanay ay magpatuloy lamang kami sa pagkain at huwag pansinin ang naririnig namin sa labas. Iyon lamang daw ang maaari naming gawin upang lubayan kami ng aswang. At kagaya nga ng bili ni nanay, hindi namin ito pinansin at nagpatuloy lang kami sa pagkain. Kalaunan ay tuluyan din itong tumahimik. Kinabukasan ay maaga ulit umalis si tatay. Hindi na namin ikinuwento pa sa kanya ang nangyaring kababalaghan sa amin 2 gabi nang nakakalipas.
Ayaw ko namang mag-alala siya sa amin dahil kahit papano ay hindi rin naman pumapasok ang aswang sa aming bahay. Naisip ko, wala lang sigurong magawa yung aswang na yun kaya nananakot at pabalik-balik sa aming bahay. Nung ikatlong gabi, ay kinailangan naming magpunta sa pinakamalapit na tindahan sa may kabilang bundok. Naabusan kasi kami ng asin kaya naman inutusan kami ni nanay na bumili. Gabi na nun, at flashlight lamang ang dala namin bilang liwanag sa daan, kaya kailangan naming magmadali. Hindi naman namin maaaring tanggihan ng utos ni nanay dahil wala na kaming asin na gagamitin para sa hapunan. Kaya habang naglalakad, ay nagkwekwentuhan kami ni Daniel. Sabi pa niya na mas nakakatakot daw sa loob ng bahay at sinisilip kesa nasa labas. Lagi kasi kaming alerto. At tag-isa pa kami ng dalang itak na gagamitin naming pananggalang namin sakali mang may mababangis na hayop sa daan. Habang naglalakad ay nagkataong nakasabay namin si Mang Julio habang hila-hila niya ang kanyang kalabaw. Binati namin siya ng magandang gabi. At ganun din naman siya sa amin. Sabi niya gabi na raw kaming pupunta ng tindahan. Sabi ko naman kay Mang Julio ay naubusan na kami ng asin kaya napilitan kaming magpunta ngayon sa tindahan. Madadaanan lang namin ang bahay ni Mang Julio. Kaya inalok niya kaming sa bahay na lang nila kumuha ng asin. Total ay maraming nabili ang kanyang asawa at bibigyan na lang daw niya kami. Alam niya kasing mag-isa lamang si nanay sa bahay, kaya naman inapuran na niya kaming makauwi agad. Mabuti na lang din talaga at inalok niya kami dahil sa kabilang bundok pa naroon ang pinakamalapit na tindahan. Pagkakuha ng asin ay nagmadali na kaming sa pag-uwi. Hanggang sa magtaka ako nang may makita akong taong aali-aligid sa aming bahay. Ang lalaki, maskulado, parang malaki yung katawan at tila nakahubad. Kaya nilapitan namin ni Daniel. Nang lapitan namin ang bahay namin at tawagin si nanay, ay tila butiking lumundag papunta sa kadiliman ng lalaki. May bahid pa nga ng amoy patay sa paligid pagkatapos niyang mawala. Kaya nagmamadali kami sa pagpasok sa loob sa aming bahay. Naabutan namin si nanay na may dala na ring itak at nakahanda ng sumugod sa kinaroroonan niya. Tinanong namin si nanay kung ano ang nangyari dahil namumutla na si nanay at halatang natakot. Sabi niya pilit na raw binubuksan ng kung sinong nilalang yung pinto at nagpupumilit na pumasok. Kaya naman binulyawan niya ito. Ngunit may malaking bagay daw ang bumalandra sa dingding na halos ikinalipad ng kanyang kaluluwa sa takot. Tila mas bumangis pa raw ang aswang nang maggalit-galitan si nanay. Kaya sinabi ng kapag pumasok raw ang nilalang, ay nakahanda siyang tabasin ang mukha nito gamit ang kanyang itak. Natakot naman ako sa ikinuwento ni nanay. Mabuti na lang pala talaga at nakasabay namin si Mang Julio. Kung hindi ay malamang nasa daan pa kami ngayon. Kinabukasan ay talagang naging maingat na kami. Inayos namin ni nanay ang mga giba-giba naming dingding at yung may mga butas-butas. Tinapala namin ang mga dingding na maaaring silipan, maging ang sahig. Si Daniel naman ang pabalik-balik sa sapa para magsalok ng tubig.
Natawa pa kami nang sabihin niyang magpapakulo siya ng tubig para raw isaboy sa aswang mamaya. Nung magtanghali na, ay nagtungo naman si nanay kina Aling Celsa. Bumili siya ng maraming bawang at luya. Yun daw ay maaaring pangontra sa mga palalong aswang. At inilagay niya yun sa paligid ng aming bahay. Kinagabihan ay maaga na kami naghapunan. Matapos yun ay nahiga na kami. Sinadya namin magkakatabi sa silid at nagkwentuhan. Ilang saglit lang mula sa pakikinig namin sa mga kwento ni nanay, ay may narinig na naman kaming mga yabag. Sa pagkakataong yun, hindi lamang iisang nilalang ang naririnig namin na parang umiikot sa labas. Mukhang dalawa na sila dahil may naglalakad sa harapan ng bahay at meron namang banda sa kusina. Hindi namin sila pinansin hanggang sa tuluyan ng matahimik si Daniel. Hula ako ay nakatulog na to. Habang hinihintay ang susunod na mangyayari, ay dahan-dahan kong napansin si nanay na pilit inaabot ang kutsilyo ni tatay. Bumaling si nanay sa akin at sinabihan akong magtulog-tulugan. Ngayon ay nararamdaman ko na ang tila magagaang yapak sa bubong. At hindi lang isa, kundi yapak ng parang sa dalawang tao. Pinagpawisan ako sa labis na tensyon dahil sa aking naririnig. Tila mabibingin na ako sa lakas ng kabog sa aking dibdib. Si nanay ay nilakasan ng loob at nuganwa ring natutulog. Kaya naman ginaya ko na rin siya. Pero sa totoo lang, ay dilat na dilat ang aking mga mata. Habang nakahiga, ay napansin ko na lamang na dahan-dahang umaangat ang bubong namin na gawa sa kugon. At kasunod nun ay ang pagdungaw ng isang hindi ko makilalang nilalang. Kakaibang takot ang dumaloy sa aking katawan. Maya-maya pa'y parang ngumisi ang nilalang na yun, na halos mapaihi ako sa takot. At ang nilalang na yun ay meron pa itong kasama na dumungaw din. Bumaling ito sa kanyang kasama na katabi niya na nasa bandang itaas. Isang malaki at dalawang maliit. Naririnig ko sa nilalang na yun at animoy binibilang kami. Naririnig ko pa ang kasama niya na nakikipagnegosasyon kung sino sa amin ang papasanin niya. Ang aking dibdib ay nais nang sumabog sa lakas ng kabog nito. Tila mabibingin na ako at nanlalabo ng aking mga mata sa labis na takot. Naisip ko na kung dadalhin nga ba kami ng mga aswang o hindi. Hugis tao lang naman pala sila. Ngunit maitim ang katawang nangingintab sa langis. Akmang bababa na ang isang nilalang nang biglang bumalikwas ng bangon si nanay at iniumang ang hawak na kutsilyo sa aswang. Tila nagulat ang mga ito at parang mga hayop na lumundag papalayo sa bubong hanggang sa bulyawan sila ni nanay. Ako naman ay bumalikwas din ng bangon. At gayon din si Daniel na noon ay nagulat sa naririnig. Sapo ko ang dibdib at tila lumakas ang aking loob nang bumukas ang pinto. At pagkatingin ko, ay siya si tatay. Agad kaming nagtakbuhan at yumakap sa kanya.
Nagtatakang napangiti si tatay at tinanong kami kung ano ang nangyari. Kaya sinalaysay agad ni nanay kung ano ang nangyari. Hindi lang kami basta sinilip ng aswang ng gabing yun, kundi balak pa sana kaming kuhanin para siguro dalhin sa kanilang lugar at gawing hapunan. Gayunpaman, mula nang magulat sila sa inasta ni nanay, ay wala nang ni isa sa kanilang dalawa ang bumalik at sumilip sa amin para biktimahin. Hindi sila umubra sa tapang ni nanay. Ano ba ang nasa dakong paroon? Mula ba ito sa ligaw na imahinasyon? O likha ng malikot na pag-iisip? Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang gabi po.